Hoy Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo ka-coffee. Nagsi-self-destruct na po itong si Inday Sara Duterte. Mukhang sinukuan na dito ang pangarap ng kanyang kampo na maging presidente sa 2028. Nagsi-self-destruct na yan at kitang-kita naman natin sa ginagawa niya sa investigasyon, sa hearing ka-coffee, sa budget hearing na yan, at iniimbestigahan itong issue sa confidential funds, at ganoon din po sa mga statement na nilalabas niya na parang nothing to lose na ito no? Parang sinurrender niya na yung kanyang potential na susunod na maging presidente, which is I think hindi naman mangyayari dahil sa mga ginagawa niya. At isang patunay ka-coffee na pasadsad na itong si Inday Sara Duterte, yung recent rating na inilabas po ng Okta. Again, Okta ito. Remember, pagpabor kay Inday Sara Duterte, pinapatulan niyo yung Okta survey na yan. Ngayon, mukhang hindi pabor. Sumasadsad itong rating ni Inday Sara Duterte. Patunay yan ang kanyang self-destruction. Actually, kasalanan niya ng tatay niya Yan naman tatay niya lahat ang may kagagawa dyan Yan ang, syempre, yan ang pinapakinggan ng mga DDS Yung mga nagmamaisog rally at mga nagsusulsol. Isa din si Harry Roque, may papel din niya sa pagkasira ni Inday Sara Duterte bukod sa tatay niya Kasi nagmamando yan nagsusulsol dyan si Harry Roque. So, good news ito dahil unti-unting sumasadsad ang rating ni Inday Sara Duterte, and I think wala naman silang pakialam dyan dahil parang sinukuha na ni Inday yung kanyang potensyal na maging susunod na presidente na mukhang malabo namang mangyari. Walang pakialam si Inday, pero yung mga tao na kapaligid sa kanya, na umaasa sa kanya, yun ang medyo apektado at nasasaktan dito. Kasi ano din sila tinitingnan din nila yung rating sa performance ni Inday Sara Duterte. Batayan din nila yan sa next move nila. Remember, 2025 senatorial elections yan. Marami nakadikit dyan kay Inday Sara Duterte na apektado dahil sa pagkasira ng mga Duterte. Sunod-sunod na yan ka-coffee. Naglalabasan na yung mga baho ng mga Duterte. Sige, basahin muna natin ka-coffee itong headline na ito ng Philippine Star patungkol po sa pagbagsak ng rating ni Inday. At siyang pagtaas naman ng rating ni Pangulong Bongbong Marcos. President Marcos trust ratings up, VP slips, sabi ng Okta. Again, Okta yan ka-coffee Hindi yan ang kung sino-sinong gawa lang na survey. For the first time since the start of their term, Vice President Sara Duterte obtained statistically lower satisfaction and trust rating than those of President Marcos based on the latest survey conducted by Okta Research Group. Diba? Sa balita pa lang ito For the first time ka-coffee. Ibig sabihin sa mga previous surveys kasi na inilalabas ng Okta, mataas si Inday, mataas ngayon, sumadsad na ito ka-coffee. At hindi pa counted dito yung recent na nangyari dyan sa budget hearing na yan. Yung nangyari kahapon, kung paano niya binasas yung mga mambabatas, hindi pa nasama dito sa survey na to. Siguro sa next month na survey, mas makikita na, mas lalo pa pong sasadsad itong rating ni Inday Sara Duterte dahil sa inasal niya na hindi parang taong asal niya dyan sa hearing na yan dyan sa House of Representatives. Okta's second quarter survey conducted from June 30 to July 5. June 30 to July 5. So, hindi pa talaga kasama yung mga recent happenings. Paano pa pag sinama yun? Lalong sumadsad yung rating ni Inday Sara Duterte. Base po dyan, found that 68% of respondents were satisfied with Marcos's performance, up from 65% he obtained in a similar survey conducted in March. So si Pangulong Bongbong Marcos mula sa 65, umangat po yan ng 68%. So 3-point increase po yan, not bad yan. Meanwhile, Duterte obtained a satisfaction rating of 60%, down from 64%. So kung PBBM tumaas ng 3%, si Inday Sara bumagsak ng 4%. At sunod-sunod na yan ka-coffee hanggang tuluyan ng sumadsad. In terms of trust, Marcos obtained a rating of 71%. Mula po yan sa 69%. Again, that's 2% increase. While Duterte obtained 65%, bumaba po yan mula sa 68%. Although Marcos had already obtained higher ratings than Duterte in March survey, these were within the polls margin of error and the ratings were deemed statistically tied. Yes, interpretasyon na lang ng research yan o ng survey na yan. Pero kung titingnan natin ang numero, mababa talaga itong nakuha na rating ni Inday Sara Duterte. Based on the survey, dissatisfaction with Marcos decreased to 10% from 14%, while distrust remained at 10%. For Duterte, dissatisfaction decreased to 12% from 13%, while distrust increased to 11%. Bakit ka nga naman magtitiwala dyan, di ba?
Bakit ka magtitiwala hindi mo nga mabasa kung anong gusto niya mangyari. Tingnan mo, yung budget niya dyan sa Office of the Vice President, paano kung zero ang ibigay niyan? Diba? Paano yung mga programa nila? Paano yung mga dependent nila sa programa na yan kung hindi sila mabibigyan ng budget dyan? Wala siyang pakialam kung hindi siya mabigyan dyan Kasi hindi mo siya apektado sasahod pa rin naman siya kahit hindi siya mabigyan dyan Diba? Paano yung mga tao? Paano yung mga empleyado? Yes, magagawa ng konsiderasyon yung mga empleyado, pero, diba, isipin mo naman yung agency mo, wag lang yung sarili mo. Ang problema, sarili niya lang ang iniisip niya dyan. Yun ang mahirap dyan. Parang wala siyang pakialam sa mga tao niya. Diba? Sarili niya lang sinalban niya. Hindi siya maghihirap, napakayaman ng tatay niya, bilyonaryo yung tatay niya. Syempre, mawala man si Digong, may estate yan, may mga ipapamana sa kanila. Hindi siya maghihirap dyan kahit di na nga siya magtrabaho napakarami nilang pera. Kaya wala siyang pakialam kung huwag nyo kami bigyan ng budget. Kaya ganyan niya na lang bastusin itong mga mambabatas dyan sa House of Representatives. And even sa kung Senate, ka-coffee, paano niya rin binastos yung mga mambabatas dyan? Wala na talaga si Inday. Parang nag-ormentado na nga, yun nga yung term dyan Wala na itong sinisino, even the President si PBBM nga nagagawa niyang bastusin mga mambabatas pa. Sa tingin-tingin ko ang tingin niya dun kay Kimbo yung Senior Vice Chairperson, yung presiding officer kahapon sa pagdinig, the way niya tingnan parang gusto niyang palabasin na ikaw, kongresista ka lang, ako Vice President ako. Ganon yung basa ko dun sa tingin niya. Tapos the way siya makipag-usap, sasabihin niya, yan na nga sinasabi ko sa'yo, di ba? The way niya the way niya ginagano yung mga mambabatas, ibang-iba talaga ang naging asal ni Inday Sara Duterte. Kahit ipakita nyo yan, kahit ipakita nyo pa sa international community, sila na ang humusga dyan, makikita talaga kung gaano kabarubal itong naging pag-aasta ni Inday Sara Duterte. Kaya pala, nanununtok ng sheriff. Di ba? Ganun naman pala ang ugali. Paano? Kinonsinti ng magulang siguro, kaya nagkakaganyan yan. Hindi na sila makontra dyan Kasi entitled na sila dyan Tuloy, hindi tuloy maiwasan na kinukumpara siya kay Vice President Leni Robredo sa dating Vice Presidente. Nakukumpara siya. Samantala noon, kung lait-laitin nila si Leni Robredo, nakukumpara na siya. Headline ng mga pahayagan, hindi lang ng Rappler, even yung Inquirer. Yan na po yung headline patungkol dito sa nagiging paghingi ng budget ng Office of the Vice President under the leadership of Sara Duterte. Sabi niya, no idea why Robredo did not request for fair budget. Di ba? The way siya bastusin ni Digong, magre-request pa ba siya? Hindi nga siya binibigyan ng importance ni Digong Swerteng-swerte ni Inday Sara Duterte, si PBBM ang presidente. Hindi siya ginaganyan the way trinato ni Digong si Leni Robredo. Vice President Sara Duterte has no idea why her predecessor, former Vice President Leni Robredo did not request a bigger budget for the office of the Vice President. At naki-question din sa kanila yung rating ng COA. Kung yung marka na binibigay ng Commission on Audit sa pag-handle ng budget ng Office of the Vice President. Kung kay Leni, maayos-ayos ang paghawak ng pera ng pondo, dito kay Inday Sara Duterte, notice of disallowance ang inilalabas. Hindi tama yung naging pagwaldas sa pera na ibinigay sa kanya, sa ipinagkatiwala. Di ba? Ay nako. In her speech before the House of Representatives Committee on Appropriations, deliberated on the OVP's proposed budget for 2025, Duterte said it would be a stretch to compare her office's budget to that of Robredo's. I shall now address issues that are germane to the use of public funds. Wow! Pero pag tinanong na kung paano ginastos sa confidential funds, tahimik na siya. Diba? Napaka-inconsistent ni Inday dyan Sasabihin niya, I will only answer questions related to the 2025 proposed budget. Inulit-ulit niya yan Yan ang sinasabi niya. Sasagutin ko lang po yung mga tanong na related doon sa request sa 2025. Pero nung tinatanong na siya ng mga mababatas, ano yung sagot niya? Yung generic statement niya na fino-forgo niya. Itong binabatay o inaatay inaatang niya yung responsibilidad sa House of Representatives na kung i-reject ba o i-approve yung budget na nire-request niya. Di ba? Napaka-inconsistent. Kala ko ba sasagutin niya basta related sa 2025. Pero pag tinanong na, hindi na. Doon sa motherhood statement niya at panaybasa ng cellphone dahil may kodigo na yan. Nako. We do not have personal knowledge as to why she did not request for a fair budget for her projects.
under the 2025 National Expenditures Program or NEP. Duterte's OVP got a 2.03 billion allocation, higher than the 2024 NEP, which was at 1.8 billion pesos and slightly lower than the 2.2 billion in 2023. Babango-bango pa siya dyan ng 2023. Hindi pa nabubulgar yung kalokohan dyan kaya mas mataas pang budget ang naibigay sa kanya yan. Noong 2024, inabuko na siya kung paano ginagastos siyang confidential funds, inatanggal na sa kanila yan. Kaya mas mababa yan ang 2024, no? 1.8 lang yan. Ngayon, request ng 2 billion. Sabi nga ng mga mambabatas dyan, hindi naman ganoong kalaki yung nire-request ni Inday, no? Kasi a matter of 200 million pesos lang naman yung diferensya dyan. Pero, hindi niya kasi maidepensa kung para saan yung budget na yan, ano yung mga programa na yan, etc. etc. The way siya tatanungin ng mga mambabatas, ibabastusin niya yung mga nagtatanong sa kanya, sino ba naman ang gaganahan sa ganyang estilo ng leadership? Diba? On the other hand, OVP's budget under Robredo, which was crafted under the time of Duterte's father, then President Rodrigo Duterte, saw several cuts with NEP versions not breaching the 1 billion mark. Biruin mo na, kung kanyang kasama si PBBM kay Inday Sara Duterte, hindi makakakuha ng ganyang kalaking budget yan na 2 billion. Kasi tinan mo yung ginawa ni Digong kay Lene Robredo, hindi nga umaabot ng 1 billion yung nabibigay sa kanyang budget Biruin mo itong si Inday, 2 billion na kasi mabait sa kanyang administrasyon. Ngayon lang na nabubulgar at the way niya binabastos yan baka hindi na umabot ng 1 billion ang maibigay sa kanyang budget. Alam mo kung bakit dapat talagang ibaba itong budget na ito ng Office of the Vice President? Kasi malaking chunk doon sa mga projects nila na kasintulad ng mga projects ng nag-i-exist na mga ahensya. Alam mo, project ng DSWD, dinoble lang yan. Yung livelihood program nila, parehas lang yan sa projects ng DOLE. Diba, yung assistance, etc., yung kalusugan, nandiyan ang DOH, nag-i-exist na yan. DSWD, nag-i-exist na yan. TESDA, nag-i-exist na yan. DOLE, nag-i-exist na yan. So, nagiging duplication lang yan. So, actually, malaki yung possibility talaga na mabawasan yung budget na yan May tira na lang dyan, yung operating expenses na lang, MOOE na lang, ang itira dyan sa budget ni Inday Sara Duterte. Total, yan naman ang sinasabi niya. Binibigyan niya ng authority ang mga mambabatas na i-approve o disapprove, scrutinize, definitely scrutinize yung budget na yan. Kung ako yung isa sa mga mambabatas dyan, babaan ko talaga ang budget niyan. Kasi kung titingnan mo naman, ikaw itong nanghihingi ng budget, diba? Sabihin na natin, Vice Presidente ka, second highest position of the land, but our Constitution says, kailangan scrutinize yan, mandato po yan ng ating mga mambabatas na scrutinize yung mga budget na hinihingi ng bawat ahensya. Kasi nagiging batas yan. Pinipirma ng Presidente yan, yung budget for next year. O idadaan yan sa deliberation ng Congress, hindi lang ng HOR, pati ng Senado, dadaan sa kanila yan dahil mandato nila yan. Yet, pag pinatawag ka dyan para i-defend yung budget mo, di ba? Babastusin mo yung mga nagtatanong sa'yo. Yes, may mga instances na medyo bastos ang mambabatas, sa totoo lang, sa pagbo-monitor natin. Pero kitang-kita doon sa instance na yan, ni Inday Sara Duterte, na siya ang nambabastos doon sa mga mambabatas. Valid yung questions May mga instances na hindi valid. Sa ibang mga hearing, hindi talaga valid. Lalo na kapag nagtatanong, halimbawa, Bato de la Rosa, Robin Padilla, etc. Mapapansin mo na walang sense yung question. Pero sa question kahapon sa hearing, may mga sense. Lalo na sa HOR. Sa totoo lang, mas magagaling pa ngayon mga mambabatas natin dyan sa House of Representatives mag-interpellate sa mga resource persons mag-imbestiga as compared sa mga senador. Sa totoo lang, ewan ko kung napapansin nyo yan ka-coffee, maraming magagaling na mambabatas dyan sa House of Representatives kung ikukumpara mo sa dyan sa Senado. Maraming mas matitino dyan at mga abogado. Actually, yung iba hindi nga abogado pero marunong, may mga ebidensyang hawak-hawak. Si Harry Roque, matalino na yan si Harry Roque nasusupla dyan sa House of Representatives. Tapos si Inday, babastusin niya lang yan dahil isa siyang Duterte, anak siya ni Digong dahil vice-presidente siya. Sobrang swerte nito ni Inday dahil ilang taon na napagbigyan siya dahil napakabait ng administrasyon na ito. Sa kanila, ang bastos lang talaga itong kampo ni Digong. Sila lang naman ito nagpauso ng maisog rally. Mga bangag-bangag issue, sila lang naman nagpauso niyan. Ay nako, sana bawasan pa at hindi umabot ng 1 billion yung budget na iligay dyan. MOE lang, yung basic operations lang, yan lang ang bigyan. Yung mga projects na nag-i-exist na, ibigay na yan sa concerned agencies. Tingnan natin, ka-coffee. Kasi si Inday walang pakialam sa tao niya sarili niya lang ang iniisip niya dyan.
O siya, sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Ayan, click lang po ng follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube, click lang po ng subscribe. Andiyan dyan po, click lang po yan ng subscribe. At hit na rin po yung notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat ka-coffee sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!